Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig at maligayang pagbabalik sa ating channel, ang tahanan ng mga kwentong pumupukaw sa puso. Sa bawat pagpihit ng oras, may mga bagong paglalakbay na nag-aabang. At ngayon, sasamahan niyo akong muli sa isang salaysay na susubok sa ating pananaw. Madalas, hinuhusgahan natin ang isang aklat base sa pabalat nito. Nakakalimutan nating ang pinakamahalagang kayamanan ay madalas nakatago sa likod ng pinakasimpleng anyo. Paano kung ang isang pagkakataong itrato ng tama ang isang tao? Gaano man siya kaaba sa paningin ng iba, ang siyang magiging susi sa katuparan ng iyong mga pangarap. Malamig ang hanging ibinubuga ng aircon sa loob ng Sinaglupa Auto Gallery. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang kaba sa dibdib ni Hiraya Manalastas. Nakatayo siya sa isang sulok, sa tabi ng isang eleganteng sedan na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, habang palihim na tinitingnan ang larawan sa kanyang cellphone. Nakangiti sa kanya mula sa screen ang kanyang inang si Althea. Isang matamis na ngiti, ngunit may bakas ng pagod sa mga mata nito. Isang pagod na pilit niyang tinatago sa tuwing bibisita siya sa ospital. Kasunod ng larawan ay ang text message mula sa billing section ng ospital. Isang paalala na muling nagpatikim sa kanya ng pait ng katotohanan. Ibinalik niya ang cellphone sa bulsa ng kanyang uniforme, kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Kailangan niyang makabenta. Ngayon na. Manalastas. Ang matinis at mayabang na boses na yon ay nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumingon at hinarap ang kanilang showroom manager, si Mr. Silvanas Roses. Nakapamewang ito, ang kanyang mamahaling suit ay tila mas masikip dahil sa pag-umbok ng kanyang tiyan, at ang kanyang buhok na puno ng pomada ay kumikinang na parang bagong linis na sahig. Ilang araw na lang bago matapos ang buwan, sabi ni Silvanas, habang ang ngisi sa kanyang labi ay hindi abot sa kanyang mga mata. At ang sales record mo ay kasing lamig pa rin ng aircon dito. Baka naman gusto mong mag-ambag sa kuryente ng kumpanya sa pamamagitan ng pagbebenta, Aber? Nagtawanan ang dalawa pang sales agent na sina Agos at Dalisay na nakatayo sa di kalayuan. Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Yumuko siya ng bahagya. Ginagawa ko po ang lahat, sir. Ang lahat mo ay hindi sapat. Halos pasigaw na, sabi ni Silvanas. Sapat lang para marinig ng mga nasa paligid. Tingnan mo sila. Nakakabenta. Ikaw? Naghihintay ng himala. Kung hindi ka makakabenta ng kahit isang unit man lang bago ang Biyernes, baka dapat ka nang maghanap ng ibang showroom na pwede mong pagandahin. Pakiramdam ni Hiraya ay lumiit siya sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ni Silvanas ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Hindi na siya nakasagot. Tumango na lamang siya habang pinipigilan ng luhang nagbabadyang tumulo. Noon, bumukas ang malaking salaming pinto ng showroom. Sabay-sabay silang napalingon. Ang pumasok ay isang matandang lalaki. Kung ibabase sa itsura, tila naligaw lamang ito. Ang kanyang suot na polo ay luma na at may punit sa may balikat. Ang kanyang pantalon ay kupas na at ang kanyang sapatos ay may mga bakas pa ng putik. Sa likod niya ay isang maruming backpack na tila mas matanda pa sa kanya. Agad na nag-iba ang timpla ng hangin sa loob. Ang kaninang pagtuunan ng panunukso na si Hiraya ay napalitan ng bagong target. Ano yan? Namamalimos. Narinig niyang bulong ni Dalisay kay Agos. Baka naghahanap ng CR. Sagot naman ni Agos na may kasamang hagik-gik. Maging si Silvanas ay kumunot ang noo. Ang muka ay nagpapakita ng matinding pagkadiri. Naglakad ang matanda papasok. Ang mga mata ay tila namamangha sa mga naglalakihang sasakyan. Bawat ahente ay umiiwas sa kanyang tingin. Nagkukunwaring abala sa pag-aayos ng kanilang mga lamesa o pag-check ng kanilang mga telepono. Walang sino man ang lumapit.
Para siyang isang multo sa gitna ng karangyaan. Nakaramdam si Hiraya ng awa. Naalala niya ang kanyang yumaong ama, isang simpleng magsasaka na palaging sinasabi sa kanya na ang pagkatao ay hindi nasusukat sa damit. Sa isang iglap, kinalimutan niya ang panlalait ni Silvanas at ang sarili niyang mga problema. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang uniforme at naglakad palapit sa matanda. "Good morning po, Lolo," bati niya, kasabay ng isang matamis at magalang na ngiti. Ang kanyang boses ay malumanay, isang malaking kaibahan sa ingay at tensyon kanina. Bahagyang nagulat ang matanda. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay malalim at tila may sinusuri sa kanyang pagkatao. Sa huli, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. "Magandang umaga rin, Iha. Ako po si Hiraya, isang sales consultant dito sa Sinaglupa," pagpapakilala niya. "May maitutulong po ba ako sa inyo? Gusto niyo po bang tingnan ang ating mga modelo?" Mula sa kanyang peripheral vision, nakita niya si Silvanas na napapailing at ang dalawa niyang katrabaho na nagbubulungan habang nakatingin sa kanila. Hindi niya ito pinansin. Itinuon niya ang buong atensyon sa matandang nasa harap niya. "Sige, Iha, ilibot mo ako," sagot ng matanda. At ganoon nga ang ginawa ni Hiraya. Buong pasensya niyang ipinakita ang bawat sasakyan mula sa mga sedan hanggang sa mga SUV. Ipinaliwanag niya ang bawat feature na parang ito na ang pinakamahalagang kliyente sa buong mundo. Hindi siya nagpakita ng kahit anong pagkainip, kahit pa ang matanda ay madalas tumangulang at walang gaanong sinasabi. Huminto sila sa pinakagitna ng showroom kung saan nakaparada ang pinakamahal at pinakamarangyang sasakyan sa buong gallery. Isang itim na Rolls-Royce Phantom na kumikinang na parang isang hiyas. Matagal itong tinitigan ng matanda. Hinaplos nito ang makinis na pintura ng pinto. Tahimik lang si Hiraya sa kanyang tabi. Hinahayaan itong magmasid. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, dahan-dahang lumingon sa kanya ang matanda. Ang mga mata ay seryoso. Itinuro nito ang dambuhalang sasakyan. "Iha," sabi nito sa isang kalmado, ngunit malinaw na boses na umalingaw sa buong showroom. "Magkano ang isang to?" Ang tanong ng matanda ay umalingaw sa gitna ng katahimikan ng showroom. Pakiramdam ni Hiraya ay lahat ng ilaw ay biglang tumutok sa kanila. Sandali siyang natigilan, hindi dahil sa tanong, kundi sa bigat at kaseryosohan sa boses nito. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. "Ang presyo po nito, sir," nagsimula siya sa isang profesional na tono, "ay nasa 100 million pesos po." Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang malakas na hagikik ang narinig niya mula sa direksyon ni Agos at Dalisay. "Narinig mo yon?" Bulong ni Agos na pilit ginagawang mahina ang boses ngunit sadyang ipinaririnig sa kanila. 100 million daw. Baka naman ang ibig niyang itanong ay kung ilang taon niya huhulugan yan. "Huwag ka ngang ganyan," saway naman ni Dalisay na may halong pang-aasar. "Baka mamaya, hindi nga siguro afford niyan kahit yung gulong." Nagpatuloy ang kanilang mahinang tawanan. Naramdaman ni Hiraya ang pamumula ng kanyang mukha, hindi para sa sarili niya, kundi para sa matandang kaharap niya na tila walang narinig. Nakatayo ito ng tuwid. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa sasakyan. Ang mukha ay isang blangkong canvas na walang mababakas na emosyon. Subalit ang pasensya ni Silvanas Roches ay naubos na. Sa mabilis na mga hakbang, nilapitan sila nito. Ang mukha ay nag-aapoy sa inis. Hindi niya pinansin si Hiraya. Ang kanyang nanlilisik na mga mata ay direktang tumama sa matanda. "Lolo," sabi ni Silvanas sa isang boses na pilit pinipigilan, ngunit puno ng pagbabanta. "Tapos na po ang oras ng paglilibot. Kung wala po kayong balak bumili, nakakaabala na po kayo sa aming mga kliyente.
Hindi po ito palimosan. Ang mga salita ay kasing talim ng patalim. Bawat isa ay tumagos sa puso ni Hiraya. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng balikat ng matanda. Ang tanging senyales na nasaktan ito sa kanyang narinig. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Hiraya ang pumutok. Pagod na siyang yumuko. Pagod na siyang manahimik. Sa isang iglap, humakbang siya paharap. Bahagyang inilalagay ang sarili sa pagitan ni Silvanas at ng matanda. Hinarap niya ang kanyang manager. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng pag-aalinlangan, ay ngayoy nagliliyab sa determinasyon. "Sir, customer po natin siya," matatag niyang sabi. Natigilan si Silvanas, nagulat sa biglaang pagbabago ng asal ni Hiraya. "Ano ang sinabi mo?" Ang sabi ko po, customer natin siya. Pag-uulit ni Hiraya, mas malakas na ngayon. At hanggat nasa loob siya ng showroom na ito, trabaho po nating tratuhin siya ng may respeto. Yan po ang unang itinuro sa atin, hindi po ba? Sa buong komprontasyon, ang matandang lalaki ay nanatiling tahimik sa kanyang likuran. Ngunit ramdam ni Hiraya ang mga mata nito sa kanyang likod. Isang tingin na tila tumitimbang, sumusuri at nagmamasid sa bawat kilos niya. Namula sa galit si Silvanas. "Sumasagot ka na, manalastas. Dahil lang sa pulubing yan, baka nakakalimutan mo kung sino ang nagpapasweldo sa'yo." "Hindi ko po nakakalimutan, sir," sagot ni Hiraya. Nanginginig ang boses, ngunit hindi sumusuko. Pero hindi ko rin po pwedeng kalimutan na tao siya. At wala po tayong karapatang bastusin siya dahil lang sa kanyang pananamit. "Tapos na ako sa'yo," sigaw ni Silvanas. Handa nang itulak si Hiraya para harapin ang matanda. "Lolo, umalis na kayo kung ayaw ninyong magpatawag pa ako ng gwardiya." Ngunit bago pa man makakilos si Silvanas, isang kalmadong boses ang pumutol sa tensyon. "Bibilin ko. 3 salita. Iyon lang." Ngunit ang epekto nito ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong showroom. Lahat sila ay napalingon sa matanda. Nakatayo pa rin ito sa parehong pwesto, ngunit may bago na sa kanyang tindig. Isang awtoridad na hindi nila napansin kanina. "Bibibilhin ko." Pag-uulit nito, mas malinaw na ngayon habang ang mga mata ay nakatingin ng diretso kay Hiraya. "Cash." Natigilan si Silvanas. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Walang salitang lumalabas. Sina Agos at Dalisay sa di kalayuan ay napanganga. Ang kanilang mga mapanuksong na ngiti ay naglaho na parang bula. Maging si Hiraya ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Binaliwala ng matanda ang kanilang mga reaksyon. Dahan-dahan itong yumuko, hindi alintana ang dumi sa sahig na maaaring kumapit sa kanyang pantalon. Maingat niyang ibinaba ang kanyang luma at maruming backpack sa makintab na sahig. Ang tunog ng zipper na dahan-dahang bumubukas ay ang tanging maririnig sa loob ng biglang tumahimik na gallery. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok sa maliit na siwang na unti-unting lumalaki sa lumang backpack. Ang tunog ng zipper na dahan-dahang bumubukas ay tila isang bombang sasabog sa gitna ng matinding katahimikan. Lahat ng paghinga ay tila napigil. Ang mga mata ng lahat, ni Silvanas na puno ng pag-aalinlangan, ni Agos at Dalisay na naghihintay ng katatawanan, at ni Hiraya na puno ng pagtataka, ay nakatutok sa lumang backpack. Inilabas ng matanda ang laman nito, hindi mga lumang damit, hindi mga basyong bote. Ang inilabas niya ay isang makapal na blok ng pera, mga bagong limbag na 1,000 pisong papel, maayos na itinali. Pagkatapos ay isa pa, at isa pa, at isa pa. Isa-isang inilapag ni Lolo Luntian ang mga blok ng pera sa isang maliit na mesang salamin sa tabi ng sasakyan. Bawat lapag ay may kasamang mabigat na tunog, isang tunog na sumasampal sa mukha ng bawat taong nagmaliit sa kanya. Para siyang naglalabas ng mga ladrilyo para magtayo ng isang pader.
Isang pader na gawa sa pera na unti-unting humaharang sa kanilang mapanghusgang mga tingin. Ang buong showroom ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Silvanas. Ang kaninang pamumula niya sa galit ay napalitan ng nakakakilabot na pamumutla. Si Agos at Dalisay ay napanganga. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas na parang mga isdang naubusan ng tubig. Hindi nila maproseso ang kanilang nakikita. Ang matandang marungis na pinagtawanan nila ay naglalatag ng halagang marahil ay hindi nila kikitain sa buong buhay nila. Nang mailabas na ang lahat, isang maliit na bundok ng pera ang nakatambak sa mesa. Tumingala ang matanda. Ang mga mata ay kalmado pa rin at tumingin sa paligid. Sa tingin ko, sapat na yan, sabi nito sa mahinang boses. Agad na natauhan si Silvanas. Ang kanyang utak na sanay sa pagkakataon ay mabilis na kumilos. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Ang mapanlait na manager ay naging isang maamong tupa. "Sir!" "Naku, sir!" sabi niya. Halos madapa sa paglapit sa matanda. Ang boses ay puno ng pekeng paggalang. "Pasensya na po kayo kanina. Hindi ko po kayo nakilala. Alam niyo na. Standard procedure lang po. Ako na po ang bahala sa inyo. Ako po mismo ang mag-aasikaso ng papeles ninyo." Inilahad ni Silvanas ang kanyang kamay, handang kunin ang transaksyon mula kay Hiraya. Ngunit iwinaksilang ng matanda ang kamay sa hangin. Isang simpleng kilos na tila nagsasabing tumigil ka. Hindi man lang nito tiningnan si Silvanas. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Hiraya, na hanggang ngayon ay nakatayo pa ring parang estatwa, hindi makapaniwala sa nangyayari. "Hindi ikaw ang kailangan ko," mariing sabi ng matanda, habang nakatingin pa rin kay Hiraya. Lumapit ito sa dalaga, na bahagyang napaatras sa gulat. Siya, itinuro niya si Hiraya. Siya ang nag-asikaso sa akin. Siya lang ang nagbigay sa akin ng respeto, kaya siya lang ang karapat-dapat na tumanggap ng bentang ito. Ang mga salita ay tumama kay Hiraya na parang isang alon. Siya? Karapat-dapat? Ang mga salitang iyon ay bihira niyang marinig, lalo na sa lugar na iyon kung saan ang halaga niya ay sinusukat lamang sa bilang ng kotseng na ibebenta niya. Natauhan lamang siya nang marahang nagsalita muli ang matanda. Iha ang mga papeles. Tila isang robot na kumilos si Hiraya. Naglakad siya papunta sa kanyang mesa. Ang mga tuhod ay nanginginig. Bawat hakbang ay tila isang panaginip. Naramdaman niya ang matatalim na tingin ni na Silvanas, Agos at Dalisay na nakabantay sa bawat galaw niya. Ngunit wala na siyang pakialam. Kinuha niya ang kontrata at ang iba pang mga dokumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang ballpen. Inilatag niya ang mga ito sa mesa sa harap ng matanda, sa tabi ng bundok ng pera. "Pipirmahan niyo lang po dito, sir," utal niyang sabi. Habang pinipirmahan ng matanda ang mga papeles, gamit ang isang kamay, na hindi man lang nanginginig. Sinimulan ni Hiraya ang pinakamahirap na parte, ang pagbilang sa pera. Sa tulong ng cash counting machine ng opisina, isa-isa niyang ipinasok ang mga blok ng pera. Bawat tunog ng makina ay musika sa kanyang pandinig. At nang lumabas ang kabuuang bilang, saktong 100 milyon, kasama ang pagkalkula sa kanyang komisyon, napahinto sa paghinga si Hiraya. Napatitig siya sa numero sa kanyang calculator, isang numerong hindi niya kailanman naisip na makikita sa buong buhay niya. Ito na ang sagot sa kanyang mga dalangin, ang pambayad sa ospital, ang kapayapaan ng isip para sa kanyang ina. Pinigilan niya ang luhang nagbabadyang pumatak. Huminga siya ng malalim at hinarap ang matanda nang may pilit ng ngiti. Lahat po ay kumpleto, sir. Congratulations po sa inyong bagong sasakyan." Tumango lang ang matanda. Inabot sa kanya ang mga papeles na may pirma na. Natapos na ang transaksyon, ngunit hindi pa ito umalis. Sa halip,
Tinitigan siya nito ng malalim. Isang tingin na tila bumabasa, hindi lang sa kanyang mukha, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Ang tingin na yon ay nagpakaba sa kanya ng higit pa kaysa sa bundok ng pera sa mesa. "Salamat, Hiraya," sabi ng matanda. Binanggit ang kanyang pangalan sa unang pagkakataon. "Walang anuman po. Trabaho ko po yon." Umiling ang matanda. "Hindi. Higit pa sa trabaho ang ginawa mo." Nagkaroon ng ilang segundo ng katahimikan. Inaasahan ni Hiraya na tatanungin nito kung kailan maide-deliver ang sasakyan o kung ano pa ang mga kasama nito. Ngunit ang susunod na tanong nito ay isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Isang tanong na tila galing sa ibang mundo, sa ibang pag-uusap. "Iha," malumanay na tanong ng matanda. Ang boses ay biglang naging personal at puno ng lungkot. May minahal ka na bang lubos na nawala sa'yo?" Ang tanong ay tumama kay Hiraya na parang kidlat. Biglang nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang ingay ng showroom, ang kinang ng mga sasakyan, ang mukha ni na Silvanas, lahat ay naglaho. Sa isang iglap, ang tanging nakikita na lamang niya ay isang mukha mula sa nakaraan. Isang mukha na may pinakamainit na ngiti at mga matang nangungusap ng pag-ibig. Ang mukha ni Miguel, ang kanyang kasintahang pumanaw na. Ang kinang ng sahig ng showroom ay tila nang uuyam kay Silvanas Roches. Bawat refleksyon ng ilaw ay parang isang maliit na tinig na tumatawa sa kanya. Nakaupo siya sa kanyang mesa, nakatitig sa bakanting espasyo kung saan dating nakaparada ang Rolls-Royce Phantom. Ang espasyong yon ay isang paalala, isang monumento ng kanyang kahihiyan. Ang komisyon, ang napakalaking komisyon na dapat ay sa kanya. Ang salaping tutubos sa kanya mula sa mga buwitreng pinagkakautangan niya. Napunta iyon sa mga kamay ng isang babaeng hanggang kahapon ay itinuturing niyang isang langaw na walang halaga. Napahigpit ang kanyang pagkakakuyom sa ballpen na hawak niya hanggang sa halos mabasag ito. "Sir, may balita ako." Ang boses ay tila sa isang ahas. Lumingon siya at nakita si Dalisay. Nakangiti ng may halong lason. Lumapit ito at bumulong. Sapat lang para marinig nilang dalawa. "Narinig ko, sir." Nagbayad daw ng buo si Hiraya sa ospital ng nanay niya. Cash, one-time payment. Tuwang-tuwa raw yung mga nurse. Para siyang sinaksak sa dibdib. Ang perang iyon, ang perang dapat ay pambayad niya sa kanyang mga utang, ay ginamit para sa magandang buhay ng iba. Ang kanyang kaligtasan ay naging milagro para kay Hiraya. Ang pait ay gumapang sa kanyang lalamunan na parang asido. Ang swerte niya, no sir, dagdag pa ni Dalisay, na lalong nagpaapoy sa kanyang galit. Hindi siya sumagot, ngunit sa kanyang isip, isinusumpa niya si Hiraya. Hindi ito swerte, imposible. Mayroon itong ginawa. Mayroon itong tinatagong alas. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi nakarehistro, ngunit isang numerong kinatatakutan niya. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ito at mabilis na tumayo papunta sa kanyang pribadong opisina. "Hello?" "Silvanas," isang malamig at walang emosyong boses ang sumagot mula sa kabilang linya. "Kumusta ang benta? Sana malakas." "Boss Marco," nautal niyang sabi. "Konti na lang po. Kailangan ko lang po ng kaunting panahon pa." "Panahon?" Tumawa ang boses sa kabilang linya, isang tawang walang saya. "Tapos na ang palugit mo kahapon. Alam mo na ang patakaran, Silvanas. Walang personalan. Trabaho lang." Ang huling dalawang salita ay binitawan ng may pagbabanta. "Hindi Boss Marco. Parang awa niyo na. Ibibigay ko. Doblehin ko pa kung gusto niyo. Bigyan niyo lang ako ng 1 linggo pa." Pagmamakaawa niya, ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. "Bukas. Hihintayin ko ang tawag mo bukas."
Kapag wala, alam mo na ang susunod na mangyayari sa maganda mong kotse at sa mga tuhod mo. Click! Ibinaba na ang tawag. Napasandal si Silvana sa pader. Hinahabol ang kanyang hininga. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilulunod. Ang mga pader ng kanyang opisina ay tila lumiliit. Handa siyang ipitin hanggang sa mamatay. Desperado na siya. Lumabas siya ng opisina. Ang muka ay isang maskara ng galit at takot. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap si Hiraya. Nakita niya itong nakikipag-usap sa isang kliyente. Isang ngiyandang ngiti sa mga labi nito na hindi niya pa nakikita dati. Isang ngiti ng kumpiyansa. Isang ngiti ng isang taong wala nang inaalala. Nang insulto, ang ngiting iyon sa kanya. Parang ginayuman niya yung matanda. No? Narinig niyang bulong ni Agos kay Dalisay. Imposibleng swerte lang yon. Gayuma. Swerte. Hindi. May mas malalim pa rito at iyon ang kailangan niyang malaman. Kung mayroon siyang sikreto, gagamitin niya iyon laban sa kanya. Sisirain niya si Hiraya kung paanong sinira nito ang kanyang pag-asa. Bumalik siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Kinuha niya ang isang lumang telepono mula sa ilalim ng kanyang drawer. Nagdial siya ng isang numero. Hello? Pwede ba akong magpagawa ng trabaho? Sabi niya sa mababang boses. Mayroon akong isang tao na gusto kong ipa-background check. Lahat. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Mga kaibigan, pamilya, mga naging karelasyon, mga utang, mga sikreto. Bawat butas sa buhay niya. At lalong-lalo na, huminto siya sandali. Alamin mo kung ano ang koneksyon niya sa isang matandang nagngangalang Luntian de la Serna. Ibinigay niya ang pangalan at address ni Hiraya. Pagkatapos ng tawag, nakaramdam siya ng kaunting kapayapaan. Ngayon, kailangan na lang niyang maghintay. Lumipas ang isang araw. Puno ng tensyon, puno ng paghihintay, at sa wakas, dumating ang isang email. Isang email na may subject na, ang iyong ibon. Binuksan niya ito, nakalakip ay isang PDF file. Ang paunang ulat, nandoon ang lahat. Ang address ng tinitirhan ni Hiraya, ang pangalan ng kanyang ina, ang ospital kung saan ito nakakonfine, ang halaga ng kanyang utang na ngayon ay bayad na. Walang espesyal, ngunit sa pinakahuling pahina, mayroong isang larawan, isang lumang larawan. Tila kinuha ilang taon na ang nakalipas. Nakangiti si Hiraya, mas bata, mas walang muwang. At sa tabi niya ay isang binatang nakangiti rin. Ang braso ay nakaakbay sa kanya. Masaya sila. Nainis si Silvanas. Ano ang gagawin niya rito? Isang lumang pag-ibig? Ngunit may nakasulat na note sa ilalim ng larawan. See attached file for backup photo. May isa pang image file. Binuksan niya ito. Ito ang likod ng litrato. May sulat kamay na nakasulat dito na tila kupas na rin ng panahon. Hiraya, Miguel de la Serna. Napatitig si Silvana sa pangalan. Miguel. De la Serna. De la Serna. Para siyang nakuryente. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isip. Luntian de la Serna. Miguel de la Serna. Hindi ito nagkataon lang. Hindi ito swerte. Hindi ito gayuma. Ito ay isang koneksyon, isang plano, isang ngisi ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangisi. Sa ngisi ng isang demonyong nakatuklas ng paraan para hilahin pababa sa impyerno ang isang anghel. Lagot ka sa akin ng ngayon, Hiraya Manalastas. Bulong niya sa sarili. Ang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Lagot ka sa akin. Lumipas ang 2 araw na parang isang panaginip para kay Hiraya. Ang bigat sa kanyang dibdib na daladala niya sa loob ng maraming taon ay biglang gumaan. Nabayaran na niya ng buo ang pagkakautang sa ospital. At sa unang pagkakataon, nakita niyang muli ang tunay na ngiti sa mga labi ng kanyang ina. Isang nangiting walang bahid ng pag-aalala. Ang lahat ng ito
ay dahil sa isang misteryosong matanda. Isang anghel na nag-anyong pulubi. Kaya naman nang tumunog ang kanyang telepono, isang hapon at isang hindi pamilyar na numero ang lumitaw, nag-atubili siyang sagutin ito. Ngunit may kung anong nagudyok sa kanya. Hello? Hiraya, si Luntyan ito. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado at pamilyar. Agad na napaupo ng tuwid si Hiraya. Lolo Luntyan, kayo po pala. Pasensya na po, hindi ko po nakasave ang numero ninyo. Isang mahinang tawa ang kanyang narinig. Ako ang dapat humingi ng pasensya sa biglaang pagtawag. Nais ko lang sanang magpasalamat muli. At kung hindi ka abala, gusto sana kitang imbitahan sa isang tasang kape. Nagulat si Hiraya. Naku, Lolo. Ako po dapat ang manlilibre sa inyo. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan sa tulong na ibinigay ninyo sa pamilya ko. Isipin mo na lang na ito ay pasasalamat sa kabutihan ng loob mo. Sagot ni Luntyan. Hindi pera ang pinag-uusapan na po natin dito. Hindi na nakatanggi si Hiraya. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa kanto ng isang kalye na malayo sa gulo ng syudad. Pagdating niya, naroon na si Lolo Luntyan, nakaupo sa isang mesa sa sulok. Iba na ang kanyang itsura. Nakasuot ito ng isang simpleng puting polo at slacks. Malinis at kagalang-galang, ngunit simple pa rin. Ngumiti ito nang makita siya. Salamat sa pagdating, Iha. Umupo si Hiraya sa tapat niya. Ang amoy ng bagong timplang kape at tinapay ay yumakap sa kanila. Lumilikha ng isang mainit at payapang pakiramdam. Nag-order sila ng kape at nagsimulang mag-usap. Sa una ay tungkol sa mga simpleng bagay. Ang showroom, ang panahon, ang masarap na kape. Ngunit unti-unti, lumalalim ang kanilang usapan. Ano ang mga pangarap mo sa buhay, Hiraya? Biglang tanong ni Lolo Luntyan. Ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Natigilan si Hiraya. Bihira siyang tanungin yan. Simple lang po, Lolo. Gusto ko lang pong gumaling ang nanay ko at magkaroon kami ng simpleng buhay. Pero, kung bibigyan po ng pagkakataon, pangarap ko pong magtayo ng isang maliit na foundation. Isang charity para sa mga batang gustong mag-aral pero walang kakayahan. Tumango-tango si Luntyan. Isang malumanay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang magandang pangarap. Pangarap na hindi para sa sarili mo. Humigop ito ng kape bago muling nagsalita. Ang boses ay bahagyang bumaba. Alam mo, Iha, ang mga taong may mabubuting pangarap para sa iba ay kadalasang sila yung mga nakaranas na ng matinding sakit. Tumatagos ang mga salita ni Lolo Luntyan. Para bang nababasa nito ang kanyang puso. Mayroon din akong isang minahal na nawala. Pagpapatuloy nito, ang tingin ay lumayo. Tila may tinitingnan sa kawalan. Isang taong puno rin ng pangarap, ngunit kinuha siya ng maaga. Sa narinig, nakaramdam si Hiraya ng isang kakaibang koneksyon. Ang lungkot sa boses ng matanda ay pamilyar. Ito ang lungkot na daladala niya sa loob ng 5 taon. Naiintindihan ko po kayo, Lolo. Mahina niyang sabi. At sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na ibahagi ang sarili niyang kwento sa isang taong halos hindi niya kilala. Ako rin po, mayroon akong minahal na nawala. Ang pangalan niya po ay Miguel. Siya po ang aking fiancé. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Simple lang din po ang mga pangarap namin. Isang maliit na bahay, isang simpleng kasal. Nagtatrabaho po siya noon bilang isang construction engineer. Sobrang sipag niya, Lolo. Minsan, doble-doble ang shift na kinukuha niya para lang makaipon kami para sa kasal. Habang nagkwekwento si Hiraya, hindi niya namamalaya na ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Muli niyang nakikita ang mga alaala, ang tawa ni Miguel, ang higpit ng hawak nito sa kanyang kamay, ang pangako ng isang kinabukasang magkasama. Isang gabi,
Pauwi na po siya galing sa trabaho. Pagod na pagod. Nakatulog daw po siya sa manibela. Sumalpok po ang sinasakyan niya sa isang truck. Napahinto si Hiraya, nanginginig ang kanyang boses sa pagpipigil ng hikbi. Wala na po siya. Ang lahat ng pangarap namin, biglang naglaho. Sa gitna ng kanyang pagkukwento, hindi napansin ni Hiraya ang pagbabago sa ekspresyon ni Lolo Luntian. Hindi niya nakita kung paanong ang mga kamay nito sa ilalim ng mesa ay mariing naghuyom, ang mga ugat ay lumitaw sa panginginig. Ang mukha nito ay isang maskara ng matinding sakit, pagsisisi, at isang emosyong hindi niya mabigyan ng pangalan. Nang matapos si Hiraya at punasan ng kanyang mga luha, nakikita niya ang isang panyo na inilahad sa kanya ni Lolo Luntian. Kinuha niya ito at nagpasalamat. Tumayo na sila para umalis. Sa labas ng coffee shop, muling nagsalita ang matanda. Ang iyong kabutihan, sabi nito, ang boses ay puno ng kakaibang bigat. Ay namana mo siguro sa mga taong minahal mo. Tumangulang si Hiraya, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sige na iha, mag-iingat ka, sabi ni Luntian bago tumalikod. Ngunit habang ito ay humahakbang palayo, isang bagay ang pumukaw sa atensyon ni Hiraya. Isang bagay na kumislap sa wrist o pulso ng matanda nang tamaan ito ng papalubog na araw. Isang bracelet na gawa sa itim na sinulid na may 3 maliliit na bato ng agata. Naniga si Hiraya sa kanyang kinatatayuan. Ang paghinga niya ay tila na hinto. Ang bracelet na yon, pamilyar ito. Sobrang pamilyar. Dahil siya mismo ang gumawa nito. Siya mismo ang nagbigay nito kay Miguel noong kanilang huling anibersaryo. Kinabukasan sa trabaho ay may kakaibang tensyon sa hangin. Ang dating paghanga at inggit na nakikita ni Hiraya sa mga mata ng kanyang mga katrabaho ay napalitan ng malamig na pagwawalang bahala. Si Agos at Dalisay, na dati pilit siyang kinakausap, ay hayagang umiiwas sa kanyang tingin at nagbubulungan sa tuwing siya'y dadaan. Hindi niya ito pinansin. May mas malaking palaisipan na bumabagabag sa kanyang isipan, isang palaisipang hugis bracelet. Ang bracelet ni Miguel, paanong napunta yon kay Lolo Luntian? Nagkataon lang ba? Baka may kapareho lang itong ginawa? Ngunit imposible. Bawat bato, bawat buhol ng sinulid, alam niyang sa kanya iyon galing. Ang alaala ng paggawa niya nito ay sariwa pa rin sa kanyang isip. Isa ba itong senyales? Isang mensahe mula sa kalangitan? O isang bagay na mas komplikado? Ang kanyang pag-iisip ay biglang natigil ng isang malakas na anunsyo ang umalingaw-ngaw mula sa intercom. Attention! All sales staff, proceed to the conference room immediately. Emergency meeting. Ang boses ay kay Silvanas, malamig, formal. May halong pagpipigil na hindi mawari ni Hiraya. Nagkatinginan ng lahat. Isang emergency meeting. Walang sino man ang nakakaalam kung tungkol saan ito. Habang naglalakad papunta sa conference room, naramdaman ni Hiraya ang kaba. Ngunit sinubukan niyang isantabi ito. Baka tungkol lang ito sa sales. Baka may bago silang promo. Pagpasok niya sa silid, nandoon na ang lahat. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. At sa unahan, nakatayo si Silvanas sa tabi ng isang malaking projector screen na blanco pa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, mayroong isang kislap ng tagumpay. Isang kislap na tila sa isang mangangasong malapit nang ipakita ang kanyang huli. Salamat sa pagdating ninyong lahat, panimula ni Silvanas nang makaupo na ang lahat. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ipinatawag ko kayo ngayon dahil may isang mahalagang issue na kailangan nating pag-usapan. Isang issue tungkol sa integridad at katotohanan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Hiraya. Ang tingin ni Silvanas ay tila nakatutok sa kanya. Sa ating industriya, ang tiwala ang pinakamahalagang puhunan. Pagpapatuloy ni Silvanas, tila isang politikong nagtatalumpati.
tiwala ng ating mga kliyente, at tiwala sa isa't isa. Pagkatapos ay kinuha nito ang isang remote control. At sa ngalan ng katotohanan, meron akong gustong ipakita sa inyo. Isang click. Umilaw ang projector screen at ang lumitaw dito ay hindi mga numero o graph ng sales. Ito ay isang larawan. Isang larawan niya. At ni Miguel. Nakangiti sila, masaya, sa isang parke. Isang pribadong alaala na bigla na lang isinampal sa pader para makita ng lahat. Napahinto sa paghinga si Hiraya. Nanlamig ang kanyang buong katawan na parang binuhusan ng yelo. Narinig niya ang mga mahihinang bulungan sa paligid. Gaya ng alam ninyo, ito si Miss Hiraya Manalastas. Sabi ni Silvanas, itinuturo ang larawan. At ang kasama niya rito ay ang kanyang yumaong kasintahan na si Miguel. Tumingin si Silvanas ng diretso sa kanya. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ngunit ang hindi ninyo alam ay ang buong pangalan ng lalaking ito. Isa pang click, lumitaw sa screen ang pangalan, Miguel de la Serna. De la Serna, ang pangalang yon. Parang isang malakas na sampal na gumising kay Hiraya sa isang masamang panaginip. Biglang nag-ugnay ang lahat, ang bracelet, ang apelyido, at oo, patuloy ni Silvanas, ang boses ay puno ng paglalaro na parang isang kontrabida sa pelikula. Siya ang nag-iisang apo ng tycoon na si Mr. Luntian de la Serna, ang matandang bumili ng Rolls-Royce. Ang bulungan ay naging isang malakas na ingay ng pagkabigla. Lahat ng mga mata ay nakatutok na ngayon kay Hiraya, ngunit hindi na ito mga mata ng pagtataka. Ito'y mga mata ng panghuhusga. Itinaas ni Silvanas ang kanyang kamay para patahimikin ang lahat. Kaya ang tanong, nagkataon lang ba ang lahat? Nagkataon lang ba na ang apo ng isa sa pinakamayamang tao sa bansa ay naging kasintahan ng ating simpleng sales agent? At nagkataon lang ba na makalipas ang ilang taon, ang lolo ng yumaong kasintahan niya ay pumasok dito, nagpanggap na pulubi, at sa kanya pa mismo bumili ng pinakamahal na sasakyan? Bawat tanong ay isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Hindi! Sigaw ni Silvanas. Hindi ito nagkataon. Ito ay isang plano, isang modus. Ginamit niya ang kanyang nakaraan para lokohin ang isang matandang nagluluksa, para makuha ang simpatya at ang pera nito. Hindi na makahinga si Hiraya. Ang mga salita ni Silvanas ay parang lason na kumakalat sa buong silid, nilalason ng isip ng lahat ng nakakarinig. Nagsimula siyang manginig. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing hindi totoo ang lahat. Pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mukha ng kanyang mga katrabaho. Ang gulat, ang pagdududa, at ang pinakamasakit sa lahat, ang paniniwala sa mga kasinungalingan ni Silvanas. Para sa integridad ng kumpanyang ito, pagtatapos ni Silvanas sa isang formal at malamig na tono, si Miss Manalastas ay pansamantalang suspendido habang naghihintay ng resulta ng isang internal investigation. Iyon na ang huling salitang narinig niya. Tumayo siya, nanginginig, ang mga tuhod. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makaalis sa lugar na yon. Kailangan niyang takasan ang mga matang humuhusga sa kanya. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng conference room, palabas ng showroom, walang pakialam sa mga taong tumitingin sa kanya. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib at ang mga salita ni Silvanas na paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Ngunit habang tumatakbo siya sa ilalim ng init ng araw, isang mas masakit na katotohanan ang sumampal sa kanya. Hindi si Silvanas ang may gawa nito. Si Silvanas ay isa lamang instrumento, si Lolo Luntian. Ang lahat ng ito ay plano niya. Ang pagpapanggap, ang pagbili ng kotse, ang pag-uusap nila sa coffee shop, ang tanong tungkol kay Miguel.
Hindi iyon isang pagsubok sa kabutihan. Ito ay isang paghihiganti. Isang napakalamig at kalkuladong paghihiganti. Hindi alam ni Hiraya kung paano siya nakauwi. Ang kanyang mga paa ay kusang gumalaw. Dinala siya sa pamilyar na daan, pauwi sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, ngunit ang kanyang isip ay naiwan sa conference room, paulit-ulit na pinapanood ang pagguho ng kanyang mundo. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Sa wakas, sa kaligtasan ng 4 na sulok ng kanyang silid, bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa sahig at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang kanyang mga hikbi ay walang tunog sa simula. Mga kiming panginginig lamang ng kanyang balikat. Ngunit habang lumalalim ang sakit, ang mga ito ay naging malalakas na hagulgol ng isang pusong pinagtaksilan. Lahat ay nawala. Ang trabahong pinaghirapan niya, ang reputasyong iningatan niya, ang respeto na sa wakas ay nagsisimula na niyang maramdaman para sa kanyang sarili. Lahat ay kinuha sa kanya sa isang iglap, gamit ang isang sandatang hindi niya inaasahan, ang kanyang nakaraan. Dumapa siya sa sahig, niyakap ang sarili, habang ang lamig ng semento ay gumagapang sa kanyang balat. Kinuha niya ang kanyang pitaka at nanginginig na kinuha mula roon ang isang luma at tupi-tuping litrato. Ang litrato nila ni Miguel. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ng lalaking minahal niya. Ang mukhang nagbigay sa kanya ng lakas sa loob ng 5 taon. Ngunit ngayon, ang alaala ni Miguel ay ginamit para wasakin siya. Ang pag-ibig nila, na itinuturing niyang sagrado, ay ginawang isang maruming modus. Bakit? Bulong niya sa kawalan. Ang boses ay basag at paos. Bakit Lolo Luntian? Nagsimula niyang balikan ang lahat. Ang bawat salita, ang bawat kilos, ang pag-uusap nila sa coffee shop, ang malumanay na ngiti nito, ang mga tanong na puno ng simpatya. Ngayon, lahat ng yun ay may bahid na ng lason. Ang kabaitan nito ay hindi pala kabaitan, kundi isang paraan ng pang-iimbestiga. Ang mga tanong nito ay hindi pala pakikiramay, kundi pangangalap ng ebidensya. Ang pagbili nito ng kotse ay hindi isang biyaya, kundi isang patibong. Inihanda niya ang lahat. Isang perpektong bitag para sa isang babaeng ang tanging kasalanan ay ang magmahal sa kanyang apo. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa sahig. Nanginginig niya itong kinuha. Isang text message mula sa isang katrabaho na palihim na nakikisimpatya sa kanya. Hira, grabe si Sir Silvanas. Ipinagmamalaki niya sa lahat na siya ang nakatuklas ng modus mo. Tuwang-tuwa siya. Ingat ka. Napatitig siya sa screen. Ang galit ay biglang gumapang sa kanyang puso. Isang apoy na dahan-dahang pumapatay sa lamig ng kanyang pagdadalamhati. Si Silvanas, isang duwag na nagtatago sa likod ng kapangyarihan ng iba, at si Lolo Luntian, ang taong nagbigay ng kapangyarihang yon. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang gabi, ilang taon na ang nakalipas, umuulan noon. Nakaupo sila ni Miguel sa ilalim ng isang waiting shed, basang-basa pero masaya. Pagod ka na ba, mahal? Tanong ni Miguel, habang pinupunasan ang kanyang buhok gamit ang panyo nito. Umiling siya. Hindi, basta kasama kita. Ngumiti si Miguel ang nangiting kayang magpaliwanag ng pinakamadilim na gabi. Konting tiis na lang, mahal. Malapit na nating maabot ang mga pangarap natin. Huwag na huwag kang susuko, ha? Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang susuko. Ang mga salitang yon ay bumulong sa kanyang puso. Dahan-dahan, pinunasan ni Hiraya ang kanyang mga luha. Ngunit ang pagpunas niya ngayon ay iba na. Hindi ito pagpunas ng isang talunan. Ito ay pagpunas ng isang mandirigmang naghahanda para sa laban. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi siya magpapatalo ng ganito. Hindi siya mananahimik na lang sa isang sulok
habang dinudungisan ang kanyang pangalan at ang alaala ng pag-ibig nila ni Miguel. Hindi niya hahayaan si Silvanas na magdiwang at lalong hindi niya hahayaan si Lolo Luntian na isiping nagtagumpay ito sa kanyang malupit na plano. Kailangan niya ng mga sagot. At hindi siya hihinto hanggat hindi niya ito nakukuha mula mismo sa taong nagsimula ng lahat ng ito. Mabilis siyang tumayo. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop at nagsimulang mag-search. Luntian de la Serna Corporation, de la Serna Foundation. Pagkatapos ng ilang minuto ng paghahanap, nakita niya ang kanyang hinahanap. Ang address ng kanilang family estate. Isang eksklusibong subdivision na tila na sa ibang mundo kumpara sa kanyang tinitirhan. Hindi siya nag-isip ng 2 beses. Kinuha niya ang kanyang pitaka, isinukbit ang kanyang bag at lumabas ng kwarto. Sumakay siya ng jeep, pagkatapos ay isa pa. Bawat isa ay naglalapit sa kanya sa mundo ng mga mayayaman. Isang mundong puno ng matataas na pader at matitingkad na ilaw. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay nagpapatatag sa kanyang loob. Ang takot ay napalitan na ng matinding galit. Sa wakas, narating niya ang lugar. Bumaba siya sa tapat ng isang kalye na napapalibutan ng malalaking puno ng akasya. At sa dulo nito, naroon ang kanyang sadya. Isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal na may disenyong masalimuot at matatayog na pader na tila kayang itago ang lahat ng sikreto ng mundo. Ito ang tarangkahan ng mansyon ng mga De la Serna. Isang kuta. Huminto si Hiraya sa tapat nito. Hinahabol ang kanyang hininga. Ang laki at karangyaan ng lugar ay tila sumisigaw ng kapangyarihan, sapat na para panghinaan ng loob ang sinuman. Ngunit hindi na siya ang Hiraya na madaling matakot. Tinitigan niya ang intercom sa tabi ng gate. Itinaas niya ang kanyang kamay na bahagyang nanginginig pa rin, hindi sa takot, kundi sa galit. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. At buong diin na pinindot ang doorbell. Hindi si Hiraya ang sadya ni Luntian de la Serna ng umagang iyon. Ang sadya niya ay kapayapaan. Nakaupo siya sa kanyang malawak na study, napapalibutan ng mga aklat na hindi na niya binabasa at mga alaala na pilit niyang tinatakasan. Hawak niya ang isang tasa ng kapeng lumamig na habang nakatitig sa screen ng kanyang computer. Isang internal memo mula sa Sinaglupa Auto Gallery ang nakabukas. Ang subject, Temporary Suspension of Miss Hiraya Manalastas, pending internal investigation. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang mga detalye. Ang mga kasinungalingan ni Silvanas Roses na ipinipinta si Hiraya bilang isang mandaraya ay nakasulat doon sa itim at puti. Ang litrato ni Hiraya at Miguel na ginamit bilang ebidensya ay nakasampal sa screen. Napapikit si Luntian. Hindi ganito. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang plano ay baluktot. Oo, ngunit hindi ganito kasama. Ang plano niya ay isang personal na pagsubok, isang desperadong paghahanap ng kasagutan, hindi isang pampublikong pagpapahiya. Noon tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Sir, may bisita po kayo sa labas. Nagngangalang Hiraya Manalastas. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dumating na ang kinatatakutan niya. Ang oras ng pagtutuos. Papasukin ninyo siya. Utos niya sa mahinang boses. At ihatid ninyo siya rito sa aking study. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Pinanood ang isang maliit na figura na naglalakad sa hardin patungo sa kanyang pinto. Kahit mula sa malayo, kitang-kita niya ang determinasyon sa bawat hakbang nito. Hindi ito ang mahiyain at halos yumukod na babae sa showroom. Ang paparating ay isang bagyong may pangalan. Ilang sandali pa, bumukas ang malaking pinto ng kanyang study. Pumasok si Hiraya. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa pag-iyak. Ngunit ang kanyang tindig ay tuwid. At ang kanyang mga mata ay nag-aapoy.
Hinarap niya si Luntian ng walang takot. Bakit po? Ito ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang tanong na puno ng sakit at galit. Bakit niyo po ito ginawa sa akin? Walang isinagot si Luntian. Sa halip, dahan-dahan siyang lumingon at itinuro ang isang bagay na nakasabit sa pader sa likod ng kanyang mesa. Isang malaking oil portrait. Ang larawan ng isang binatang nakangiti. Ang nangiting kayang magpainit ng kahit anong silid. Si Miguel. 5 taon na ang nakalipas. Nagsimula si Luntian. Ang boses ay nanginginig at puno ng pagsisisi. Sa mismong silid na ito, nagkaroon kami ng huling pag-uusap. Flashback. Lolo, mahal ko si Hiraya. Puno ng pakiusap ang boses ni Miguel habang nakatayo sa harap ng mesa ng kanyang lolo. Pag-ibig. Malamig na tumawa si Luntian. Miguel, gising. Isa siyang kahirapan na magiging pabigat sa'yo at sa pangalan ng pamilyang ito, hindi siya nababagay sa'yo. Hindi niyo po siya kilala. Mabuti siyang tao. Masipag, mapagmahal. Lahat sila ay ganyan sa simula. Putol ni Luntian. Kinuha ang isang checkbook. Magkano? Sabihin mo sa akin kung magkano ang kailangan niya para iwanan ka, bibigyan kita. Ang mukha ni Miguel ay napuno ng sakit at hindi makapaniwalang tingin. Hindi niyo talaga naiintindihan, Lolo. Ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi nabibili at ang halaga niya bilang tao ay hindi nasusukat sa pera. Tumalikod si Miguel. Papatunayan ko sa inyo. Papatunayan kong mali kayo. Kahit hindi niyo kami tulungan, itataguyod ko siya. Bubuhayin ko siya. Bibigyan ko siya ng buhay na nararapat para sa kanya. Iyon ang huling pagkakataon na nakita niyang buhay ang kanyang apo. End of flashback. Bumalik ang kamalayan ni Luntian sa kasalukuyan. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang pisngi. Humarap siya kay Hiraya, walang itinatagong sakit sa kanyang mukha. Simula ng araw na yon, kinain ako ng konsensya. Pag-amin niya, ako ang nagtulak sa kanya. Ako ang nagbigay sa kanya ng dahilan para magtrabaho ng walang pahinga. Para patunayan sa akin na mali ako. Ang kanyang pagkapagod, ang kanyang aksidente. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Napahagulhol siya. Ako ang may kasalanan, iha. Sabi niya sa basag na boses. Patawarin mo ako. Natigilan si Hiraya. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng pagkalito, pagkaawa, at isang bagay na hindi niya maintindihan. Ang matandang kinamumuhian niya, ilang minuto lang ang nakalipas ay isa palang kaluluwang nagdurusa ng higit pa sa kanya. Ang pagpunta ko sa showroom, oo, isa yung pagsubok. Pagpapatuloy ni Luntian, pinupunasan ng kanyang mga luha. Isang baluktot at makasariling paraan para malaman kung totoo nga ang sinabi ng apo ko, kung karapat-dapat ka nga ba sa pagmamahal na yon. At para na rin siguro, humingi ng tawad sa paraang hindi ko masabi ng diretso. Pero hindi ko binalak na sirain ka. Dagdag niya, ang ginawa ni Silvanas, hindi iyon kasama sa plano. Lumapit siya sa kanyang mesa at kinuha ang isang folder. Inilatag niya ito sa harap ni Hiraya. The Miguel de la Serna Foundation? Basa ni Hiraya sa nakasulat. Ito ang pangarap niya, sabi ni Luntian. Ang pangarap ninyo. Ang tumulong sa mga batang tulad mo na may pangarap, pero walang paraan para abutin ito. Gusto kong ikaw ang mamahala nito. Ituloy natin ang mga pangarap niya. Nang magkasama. Nakatitig lang si Hiraya sa folder. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Pagpapatawad. Isang pundasyon. Isang bagong simula. Napakabigat. Napakabilis ng mga pangyayari. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang pamilyar at mayabang na boses ang pumutol sa kanilang sandali. Mukhang nagkakaiyakan na kayo rito. Sabay silang napalingon sa pinto. Nakatayo roon si Silvanas Roques, nakapamiwang. Isang demonyong nanggiti ang nakaguhit sa kanyang mukha. Sinundan niya si Hiraya.
at sa kanyang mga mata, malinaw na mayroon pa siyang huling baraha na ilalabas. Ang pagpasok ni Silvanus Roses sa silid ay parang isang malamig na hangin na biglang pumatay sa ningas ng isang kandila. Ang sagradong sandali ng pag-amin at posibleng pagpapatawad sa pagitan ni Hiraya at Luntian ay biglang nabasag. Naglakad ito papasok na tila pag-aari niya ang lugar. Isang ngising aso ang nakapaskil sa kanyang mukha. Huminto ito sa gitna ng study. Ipinalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Nakakabagbag damdamin, sabi ni Silvanus, pumapalakpak ng mabagal at mapanguyam. Ang nawawalang lolo at ang naulilang kasintahan, sa wakas ay nagkita, isang malaking pamilya na may malaking sikreto. Humarap sa kanya si Luntian. Ang kalungkutan sa kanyang muka ay napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Ano ang kailangan mo rito, Roses? Simple lang, Mr. De la Serna. Sagot ni Silvanus, itinaas ang kanyang cellphone. Mayroon akong kwento. Isang napakagandang kwento na siguradong pagpipiestahan ng media. Ang dalagang manloloko at ang pamilyang milyonaryo. Magandang headline, hindi ba? Sigurado akong maraming istasyon ng TV ang mag-uunahan para bilhin ang kwentong ito mula sa akin. Naintindihan na ni Hiraya. Hindi ito pumunta rito para manggulo lang. Pumunta ito para sa pera. Magkano? Diretsong tanong ni Luntian, hindi nagpapakita ng kahit anong takot. Tumawa si Silvanus. Diretso sa punto. Gusto ko yan. Sabihin na nating 10 milyon. 10 milyong piso para sa aking pananahimik. Isang maliit na halaga para sa isang De la Serna, para maprotektahan ang pangalan ninyo at ang alaala ng mahal ninyong apo. Tinitigan ni Hiraya si Silvanus at sa unang pagkakataon, hindi takot o galit ang naramdaman niya, kundi awa. Isang desperadong tao na handang manira ng iba para lang isalba ang sarili. Naramdaman niya ang unti-unting pagbalik ng kanyang lakas. Ang Hirayang tumakbo palabas ng showroom kanina ay unti-unti nang nawawala. Kalmado lang si Luntian. Dahan-dahan niyang kinuha ang sarili niyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Walang salitang namutawi sa kanya. Tiningnan niya lang si Silvanus at sa isang pindot, isang boses ang umaling-awngaw mula sa speaker ng telepono. Isang recording. Boss Marco, konting panahon pa po. Kailangan ko lang po ng kaunting panahon pa. Ang boses ay kay Silvanus, ngunit puno ng takot at pagmamakaawa. Agad na naglaho ang nangisi sa mukha nito. Ang kulay ng kanyang mukha ay unti-unting nawala hanggang sa maging kasing putla ito ng pader. Nagpatuloy ang recording. Hindi, Boss Marco. Parang awa nyo na. Ibibigay ko. Doblehin ko pa kung gusto nyo. Bigyan niyo lang ako ng 1 linggo pa. At pagkatapos, ay ang malamig na sagot mula sa kabilang linya. Bukas. Alam mo na ang susunod na mangyayari sa maganda mong kotse at sa mga tuhod mo. Pinatay ni Luntian ang recording. Ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigaw. Iiyan ay peke, nauutal na sabi ni Silvanus. Ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Pinagbintangan ninyo ako. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makapagsinungaling. Ang takot na naroon ay tunay. At doon, tumayo si Hiraya. Hindi na siya nanginginig. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay nagsalita siya, ay kalmado ngunit matatag, puno ng awtoridad na ngayon niya lang natuklasan sa kanyang sarili. Hindi po tungkol sa integridad ng kumpanya ang ginawa ninyo, Mr. Roses. Panimula niya, bawat salita ay malinaw at may bigat. Ginawa ninyo yon dahil sa sarili ninyong kasakiman. Sinubukan ninyong sirain ang buhay ko para lang takpan ang mga pagkakamali ninyo. Lumapit siya ng isang hakbang. Hinuhusgahan ninyo ang mga tao base sa kanilang pananamit. Sinusukat ninyo ang kanilang halaga base sa perang hawak nila. Akala ninyo,
Dahil mahirap ako, madali akong tapakan at yurakan. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Silvanas, mga matang ngayon ay puno na ng pagkataranta. Pero nagkakamali kayo. Pagtatapos ni Hiraya, ang kanyang boses ay hindi tumaas, ngunit tumagos sa kaluluwa ng bawat isa sa silid. Ang halaga ko ay wala sa pera, Mr. Roses, nasa dignidad ko. Kasabay ng kanyang huling salita, bumukas ang pinto ng study. Pumasok ang 2 unipormadong security guard ng mansyon. Isang senyas lang mula kay Luntian ang kinailangan. Anong ginagawa ninyo? Huwag ninyo akong hawakan. Pagpupumiglas ni Silvanas habang hawak siya ng mga gwardiya sa magkabilang braso. Hindi ninyo ako pwedeng paalisin. May karapatan ako. May alam ako. Ibubulgar ko kayo. Ngunit wala nang nakinig sa kanya. Kinaladkad siya palabas ng silid. Ang kanyang mga walang kwentang pagbabanta ay unti-unting humina hanggang sa mapalitan na lamang ito ng katahimikan. Isinara ang pinto. Naiwan silang 2 ni Luntian sa loob. Ang tensyon ay nawala na. Ang natira na lamang ay isang mabigat, ngunit payapang katahimikan. Nagkatinginan sila, hindi bilang magkaaway, hindi bilang estranghero, kundi bilang 2 taong pinag-isa ng isang trahedya at ngayon ay magkasamang nakahanap ng katarungan. Isang bagong pag-unawa ang nabuo sa kanilang mga mata. Ang tingin ni Hiraya ay bumaba sa lamesa, sa folder na nakabukas pa rin. The Miguel de la Serna Foundation, ang alok, ang nakaraan, ang posibleng kinabukasan. Ngayong malinis na ang kanyang pangalan, ano ang pipiliin niya? Ang landas ba na ito o isang bagong simula na siya lang ang gagawa para sa kanyang sarili? Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin sa loob ng Sinaglupa Auto Gallery ay iba na. Mas magaan, mas masaya. Ang dating manager na si Silvanas Roses ay matagal nang nawala. Pinalitan ng isang mas bata at mas makataong leader. Ang mga ahente, kabilang na sina Agos at Dalisay, ay natuto ng isang mahalagang aral. Ngayon, bawat taong pumapasok sa pinto, anuman ang suot o estado sa buhay, ay sinasalubong ng isang magalang na ngiti. Ang showroom ay hindi na lamang isang lugar ng bentahan, kundi isang paalala ng halaga ng dignidad. Ngunit wala na roon si Hiraya. Ang kanyang landas ay dinala siya sa isang mas makabuluhang lugar. Isang tahimik na umaga, nakatayo si Hiraya sa harap ng isang puntod na gawa sa puting marmol. Maingat niyang inilapag ang isang palumpon ng mga puting rosas sa ibabaw nito. Sa kanyang tabi, tahimik na nakatayo si Lolo Luntian, hindi na nakayuko dahil sa bigat ng konsensya, kundi tuwid na. Ang mga mata ay puno ng kapayapaan. "Hay, mahal!" Bulong ni Hiraya, habang hinahaplos ang pangalang nakaukit sa lapida. Miguel de la Serna. "Kamusta ka na riyan? Sana masaya ka. Sana, proud ka." Ngumiti si Lolo Luntian at marahang tinapik ang kanyang balikat. "Siguradong proud siya sa iyo, iha." Tumango si Hiraya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang sakit ng pagkawala ay naroon pa rin, isang pilat na hindi na kailanman maghihilom. Ngunit hindi na ito kasing hapdi ng dati. Ngayon, ang alaala ni Miguel ay hindi na lamang pinagmumulan ng lungkot, kundi ng inspirasyon. Nag-iwan sila ng panalangin at sabay na naglakad palayo. Hindi bilang 2 taong nagluluksa, kundi bilang isang pamilyang binuo ng pagpapatawad. Sa gusali ng The Miguel de la Serna Foundation, abala si Hiraya sa kanyang opisina. Tinanggap niya ang alok ni Lolo Luntian, ngunit may isang kondisyon. Nais niyang magsimula sa pinakamababang posisyon at patunayan ang kanyang sarili. At yun nga ang ginawa niya. Sa loob lamang ng ilang buwan, dahil sa kanyang sipag, talino, at higit sa lahat, sa kanyang pusong may malasakit, siya na ngayon ang namamahala sa scholarship program ng pundasyon.
"Pasok," sabi niya nang may kumatok sa kanyang pinto. Pumasok ang isang dalagitang payat. Ang mga mata ay malaki at puno ng pangarap, ngunit may bakas din ng takot. Ang kanyang damit ay simple at halatang luma na. Dala-dala niya ang isang brown envelope na tila naglalaman ng lahat ng kanyang pag-asa sa buhay. "Good morning po, Ma'am Hiraya. Ako po yung applicant para sa scholarship." Ngumiti si Hiraya, isang nangiting mainit at puno ng pag-unawa. Sa dalagitang nasa harap niya, nakita niya ang kanyang sarili. Ang Hirayang puno ng pangarap, ngunit laging natatakot na baka hindi siya karapat-dapat. "Maupo ka," sabi niya sa malumanay na boses. "Huwag kang kabahan, magkwentuhan lang tayo." Habang nakikinig siya sa kwento ng dalagita, isang kwento ng kahirapan, pagsisikap, at hindi natitinag na pag-asa, lalong tumibay ang paniniwala ni Hiraya na nasa tamang landas siya. Ang bawat batang natutulungan nila ay isang pagpapatuloy sa mga pangarap ni Miguel. Nang gabing iyon, sa unang anibersaryo ng pundasyon, tumayo si Hiraya sa isang entablado sa harap ng daan-daang tao, mga donor, mga scholar, at kanilang mga pamilya. Wala na ang bakas ng mahiyain at laging yumuyukod na babae. Ang babaeng nakatayo sa ilalim ng entablado ay kumikinang sa kumpiyansa at layunin. "Magandang gabi po sa inyong lahat." Panimula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Madalas, tinatanong tayo kung ano ang halaga natin. Para sa ilan, ang halaga ay nasa laman ng kanilang bank account, sa gara ng kanilang sasakyan, o sa tatak ng kanilang damit. Ngunit ngayong gabi, nais kong ibahagi sa inyo ang isang aral na natutunan ko sa pinakamahirap na paraan. Huminga siya ng malalim. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa panlabas na anyo. Ito ay nasa dignidad na hindi kayang bilhin ng pera. Ito ay nasa kabutihang loob na handa nating ibigay kahit wala tayong natatanggap na kapalit. At ito ay nasa kakayahan nating makita ang pagkatao ng iba bago natin husgahan ang kanilang kalagayan. Mula sa isang sulok sa likuran, tahimik na nanonood si Lolo Luntian. Walang nakapansin sa kanya, isang simpleng matanda sa gitna ng karamihan. Ngunit sa kanyang mukha, mayroong isang nangiting puno ng pagmamalaki at kapayapaan. Nang matapos ang gabi, sabay silang umuwi ni Lolo Luntian. Huminto sila sa isang view deck kung saan tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng buong syudad. Sumandal si Hiraya sa railings, nilalanghap ang malamig na hangin. Masaya si Miguel ngayon, basag ni Lolo Luntian sa katahimikan. Tumango si Hiraya, tumingala siya sa langit na puno ng bituin. Ang kanyang puso ay payapa. Ang mga sugat ay naghilom na. Ang galit ay napalitan na ng pag-unawa at ang lungkot ay napalitan na ng pag-asa. Hindi ito isang pag-ibig na romansa, kundi isang pag-ibig na mas malalim, isang pag-ibig ng pamilyang nabuo mula sa abo ng trahedya. Isang banayad ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting nagsasabi na ang kanyang puso ay buo na muli at handa nang harapin ang anumang bagong simula na nag-aabang sa kanya sa hinaharap. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya, isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa kabutihan ng isang pusong marunong rumespeto at magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ipinakita sa atin na ang bawat tao, anuman ang estado sa buhay, ay may dalang kwento at karapat-dapat sa ating paggalang. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ating pinagsaluhan ngayon. Kung meron po kayong mga komento o mungkahi kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like,
i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.